O ito, sumagot na si Ambassador Luli Arroyo. Luli Arroyo Bernas. Sino si Luli Arroyo Bernas? Siya ang ambassador ng Pilipinas sa bansang Austria as Slovakia. Mga kabunyog, mga kababayan. Anak siya ni Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon, bakit sumagot si Luli Arroyo? Controversial kasi siya nitong nakaraang mga araw, mga kabunyog, mga kababayan. May kumalat kasing picture niya sa si Roque. Siyempre, nag-react doon ang marami. Si Yussi Claire Castro nag-react din doon. Sabi ni Yussi Claire Castro, kung totoo ito na tinutulungan ni Ambassador Loli Arroyo Bernas si Harry Roque doon sa bansang Austria, hindi maganda yan kasi ano siya, fugitive from justice. Mahirap yan, yung ginagawa na yan ni Ambassador Loli Arroyo. Ngayon, nag-react na si Ambassador Loli Arroyo, mga kabunyog, mayroon na siyang sagot, mayroon na siyang clarification o paglilinaw. Mga kabunyog, mga kababayan. At ang sagot niya, hindi totoo daw talaga yung picture na yon. Yung picture umano na yon na unang lumabas nung isang araw, yung picture na yon ay 2023 pa. Ayan Luli Arroyo, no contact with Roque since 2023 photo. Ngayon lang po yan. Balita yan, wala raw, yan Luli Arroyo, sabi ni Luli Arroyo, no contact with Roque since 2023 photo. Yan. Kumbaga, sinagot na ni Luli Arroyo ang issue na tungkol nga dyan sa di umano'y pagtulong niya kay Harry Roque. Kasi nagkomentaryo kasi dyan si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, hindi tama yan kung tinutulungan niya si Harry Roque, pinoprotektahan niya doon sa bansang Austria, hindi maganda yan kasi ambassador siya. Dapat pinapatupad niya yung posisyon ng bansang Pilipinas. At ang posisyon ng bansang Pilipinas ay fugitive from justice itong si Harry Roque. Kaya medyo medyo naging mainit itong issue na ito. Kaya ngayon, nag-react na si Luli Arroyo. Mga kabunyog, si Luli Arroyo ang sulong anak na babae ni Gloria Macapagal Arroyo, ang dating presidente at ngayon congresswoman ng Pampanga, at saka ni dating first gentleman Mike Arroyo. Kapatid niya, dalawang lalaking kapatid niya, si Dato Arroyo at saka si Mikey Arroyo. Mas kilala kasi ng marami si Mikey. Pero ito, anak ito ni Gloria, sulong anak na babae. Ngayon, ambassador ito, hindi lang actually sa Austria yan Croatia, Slovenia, Slovakia, yan siya yung ambassador doon. Pero ang main na base niya sa Vienna, Austria. Actually, nang pumunta ako sa Europe noong 2023, miniting ko yung mga kabunyog doon, 2023, sinabi na rin nila sa akin, sabi nila, Torny, alam mo bang ambassador dito kung sino? Si Loli Arroyo Bernas, anak ni GMA. Sabi ko, ganun ba? Tapos ngayon mga kabunyog, actually nung isang araw, isa ako sa mga unang nag-discuss nung picture na yun ni Harry Roque. Sabi ko, ito, kung totoo man itong picture na ito ni Harry Roque na nakipagkita kay Luli Arroyo, medyo malalagay dito sa alanganin si Luli Arroyo. Pagkatapos nun, nag-react na si Yussi Claire Castro. Yun na yung naging kontrobersyal, yung reaksyon ni Yussi Claire Castro. Kasi ang reaksyon ni Yussi Claire Castro, medyo may halong pagwawarning. May halong pagwawarning kay Luli Arroyo. Kung tinutulungan nga nito si Harry Roque, malalagay siya sa alanganin yan. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, lumabas ngayon na yun palang yung picture na yon ay 3 years ago na.
Hindi. Ano pala yan? 2023 pa pala. Kaya, actually, nag-ano na yan, sumagot na rin si Yussi Claire Castro. Sabi ni Yussi Claire Castro, so 2023 pa pala yan. Okay, kung 2023 yan, di okay. Pero sana, reminder ito kay Ambassador Luli Arroyo na wag niyang tulungan yan si Harry Roque. Ngayon, nag-vlog si Harry Roque niya nung isang araw. Sabi ni Harry Roque, fake news si Claire Castro. At si Claire Castro daw, mali yung sinabi na hindi pwedeng tulungan ni Luli Arroyo si Harry Roque. Kasi sabi ni Harry Roque, bakit hindi naman ako tutulungan? Citizen ako ng Pilipinas. Filipino national ako. Saan? Sabi ni Harry Roque, saan na batas nakalagay? Saan na prinsipyo sa international law nakalagay na hindi mo pwedeng tulungan ang citizen ng bansa mo kung ikaw yung ambassador? Yan yung kaya tinitira ni Harry Roque si Yussi Claire Castro. Saan daw nag-aral si Yussi Claire Castro ng international humanitarian law at sinasabi nito na hindi pwedeng tulungan ni Luli Arroyo si Harry Roque. Kahit sino naman daw na citizen ng isang bansa ay pwedeng tulungan ng ambassador. Ngayon, mayroon na ring statement niyan si Luli Arroyo. Ito, tingnan nyo. Sabi ni Luli Arroyo sa paliwanag niya ganito. Yan. Ito mga kabunyog. With regard to the reported asylum process sought by Roque in Austria, the Philippine Embassy in Vienna stated that it has no authority to intervene in Austria's immigration policies and laws. Whether Mr. Roque is allowed to stay in Austria and other parts of Europe without a valid Philippine passport is within the exclusive purview, control, and discretion of Austria and other countries he visits. The statement read. Ayan So sa madaling sabi, naglabas ng statement ang Philippine Embassy sa Austria na ang ambassador ay si Luli Arroyo. Ang sabi sa statement, hindi pwedeng pakialaman ng Pilipinas. Hindi pwedeng pakialaman ng Pilipinas o ng Philippine Embassy sa Vienna. Walang authority ang Philippine Embassy sa Vienna para makialam sa immigration policies and laws ng Austria. Kung papayagan ng Austria si Roque na mag-stay doon, at gayon din yung mga bansa sa Europe na pinapayagan siyang magbiyahe doon, hindi yan mapipigilan ng gobyerno ng Pilipinas. Tama po ba yan? Tama po ba yung sinabi na yan ng embassy ng Pilipinas sa Vienna sa pangunguna ng ambassador doon na si Luli Arroyo Bernas? Tama po yan. Tama yan. Hindi naman natin pwedeng pakialaman ang Austria. Walang debate dyan. Walang debate dyan. Kailangan namang sabihin natin sa Austria, huwag mong tanggapin si Roque. Siyempre, nasa Austria yan. Siyempre, pag nag-apply si Roque ng asylum sa Austria, ipaprocess siya ng Austrian government, Austrian authorities. Hindi natin yan pwedeng pakialaman para pangunahan natin sila. Kaya lang ganito yan. Obligasyon o dapat na ginawa ng Philippine Embassy sa Vienna na padalhan ang Vienna, ang Austrian authorities ng lahat ng information tungkol sa kaso ni Roque sa Pilipinas. 'Di ba? 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, hindi pakikialam 'yun. Pagbigay lang sa Austrian authorities ng kumpletong information tungkol kay Roque. Ang tanong, ginawa ba yan ng Philippine Embassy sa Vienna? Ginawa ba yan ng Philippine Embassy sa Vienna? Parang for your guidance, for your information. Sasabihin mo lang naman doon na ililinaw mo, hindi sa kami nakikialam sa immigration policies and laws ng Austria, but we would like to
respectfully inform your good office tungkol kay Harry Roque. Si Harry Roque ay may kaso sa bansa namin na ganito, canceled na ang kanyang passport. Oh, di ba? Kinancel ng korte yan, mayroong pending warrant of arrest sa kanya. Ang kaso niya ay ganito, maganda nga, naka-attach pa yung kaso eh. Para malaman ng Austrian authorities na may kaso siya. Ano yung kaso niya? Oh, 'di ba? Ano 'yun? Walang bawal doon. Hindi natin sinasabi. Nasasabihan mo ang Austria na i-deport na ninyo si Roque. Sino tayo para magsabi ng ganyan sa Austria? Agree tayo diyan. Ha? Oh, nandun na tayo. Pero dapat malaman ng Austrian authorities ang status ni Roque sa Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman pakikialam 'yun. Ang tanong, ginawa ba 'yan ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria? Yan ang tanong. Kung hindi yan ginawa ng Philippine Embassy sa Austria, ay medyo questionable yan. Parang ang nangyayari, yung Philippine Embassy sa Vienna, Austria, neutral. Parang neutral. Wala siyang ginagawa. Mayroong desisyon ang Korte ng Pilipinas na may warrant of arrest si Roque. Kinansila na ng Korte ang passport niya. Kinansila na rin ng Department of Foreign Affairs. Dapat yung mga bagay na yan, pinapaalam ng Philippine Embassy ng Austria, ay Philippine Embassy sa Vienna, Austria, sa Austrian authorities. Ang tanong nga, ginawa ba yan ng Philippine Embassy sa Vienna? Di ba? Hindi pwedeng sabihan ng Pilipinas ang Austrian authority, i-deport nyo si Roque. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Pero kung yung wala kang gagawin, bahala na ang Austria dyan, medyo questionable yan. Di ba? Ito pa yung sinabi ni Luli Arroyo. Hindi pala ni Luli Arroyo. Ng statement ng Philippine Embassy sa Vienna. Ito pa. Sabi dito, the Philippine Embassy in Vienna, as with any other embassy or consulate, has no legal authority to effect the arrest of any Filipino national abroad. The extraterritorial execution of any warrant of arrest issued by Philippine courts is a matter of cross-border law enforcement. In particular, mutual legal assistance directly handled by the Department of Justice with its counterpart agency abroad, it added. Totoo ba yan? Yes! Hindi naman natin sinabing ang Philippine Embassy ang magpapa-aresto kay Roque. Hindi naman tayo nagsabi ng ganoon. Hindi naman Bakit? Trabaho nga ba ng Philippine Embassy sa Vienna na arestuhin si Roque? Natural hindi. Pero gagawa ng paraan ang Philippine Embassy sa Vienna, Austria para malaman ng Austrian authorities ang katayuan ni Roque sa Pilipinas. Ito pa, sinabi pa dito. Arroyo Bernas said, European countries are very strong on privacy. That also goes for any person who is seeking or who has applied for asylum. They will not give us that information, she said. We have to work within the bounds of the laws and treaties that we agreed to. We don't have a police attaché here. And the embassy does not have police powers. That's not part of our job. Our job is, as far as assistance to nationals goes, if they are in distress, then they can ask, she added. Medyo mga kabunyog, parang ginagawa nito, wala kaming magagawa. Bahala na yan ang DOJ sa Pilipinas. Napaka-ano naman ito? Napaka-passive ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria. Kapag ganyan ang statement ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria, hindi natin maaasahan na makakatulong ang Philippine Embassy sa paghahabol dyan kay Roque. Nakakalungkot yan. Ano ito mga kabunyog? Tama yung sinasabi. Hindi natin pwedeng pakialaman ang Austria. Tama din yon. Hindi pwedeng mang-aresto ang Philippine Embassy ng tao natin tulad ni Roque doon. Wala tayong police powers. Wala namang debate doon eh. Wala namang debate doon.
Kung punto natin, ano ang ginagawa ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria para yung desisyon ng Korte ng Pilipinas at ng gobyerno ng Pilipinas ay maipatupad. May dapat gawin ang Philippine Embassy sa Vienna, Austria. Ano ang pwede niyang gawin? Pwede niyang i-inform ang Vienna authorities, ang Austrian authorities, tungkol sa status ni Roque. Pwede yun. Walang mali doon at dapat nga ganun ang gawin. At dito pa, ang medyo matindi pa dito, yung last na bahagi ng statement, we have to work within the bounds of the laws and treaties that we agreed to. We don't have a police attaché here. In the embassy does not have police powers. Yes, that's not part of our job. Ito pa yung matindi. Our job is, as far as assistance to nationals goes, if they are in distress, then they can ask us. She added. Ibig sabihin, kapag may Filipino national na nangangailangan ng tulong, pwedeng humingi ng tulong sa kanila. O di para mo na rin sinabi niyan, pag si Roque humingi ng tulong, pwede siyang tulungan. Ay wala na. Kaya ang mangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, yung tumatakas sa batas ng Pilipinas, mga tulad ni Saldico, mga tulad ni Manny Bunuan, mga tulad ni Harry Roque, wala tayong maaasahan. Pagka ganito, ang ugali ng mga at ang mga sinasabi ng mga officials natin sa ating mga embahada sa ibang bansa, kawawa ang Pilipinas. Kawawa ang Pilipinas. Pagka ganito, wala na. Parang sinabi, ang stand na yan ng Philippine Embassy sa Vienna, Austria, parang neutral sila. Wala sila, hindi sila makikialam sa kaso ni Roque. Ano ito? Napaka-passive. Napaka-passive. At ang malala, yung sa huli, sa baba, ang sabi pa, kapag may nationals na humingi ng tulong dahil in distress, pwede silang lumapit sa embassy. Ayun. Ang linaw na. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, napakalungkot nito. Yung sinasabi ni Luli Arroyo, tama yun. O ng embassy ng Philippines sa Austria, tama yun. Hindi pwedeng pakialaman ng Austrian authorities. Sino tayo? Sila pa rin ang magdi-decide. Igagrant ba nila ang asylum ni Roque? Kanila yan. Sa Austria yan. Pero wala namang masama sa atin na mag-provide tayo ng information sa Austrian authorities. Respectfully providing you. Di ba? Your office. Ano ba naman yung... At saka tandaan natin na si Roque, hindi siya ordinaryong Philippine national sa Austria. Siya ay fugitive from justice. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman ordinaryong Filipino national si Roque. Fugitive siya from justice. Kaya itong ganitong mga statement, ewan ko kung anong gagawin dito ng Department of Foreign Affairs. Alam nyo, nakakalungkot itong mga policies na ito. Mayroon namang policy ngayon ang Pilipinas, yung mga Chinese, pwedeng pumasok sa Pilipinas visa-free entry. Nabasa nyo ba yon? Ang mga Chinese nationals, pwedeng magstay sa Pilipinas ng 14 days kahit walang visa. Wow! Ang tindi. Ang tindi. Tapos ngayon, ganito ang ating ambassador sa Austria. Anong klase yan? Ewan ko mga kabunyog, mga kababayan. Dapat, ano ito? Canceled na ang passport, fugitive ka from justice, tapos wala kang anong sabi ng Philippine courts? Di ba may desisyon na ang Korte ng Pilipinas? Supreme Court na ang nagsabi. Kapag fugitive ka from justice, hindi ka pwedeng humingi ng legal remedy sa korte. Dapat ganun din ang stand ng embassy. Kapag fugitive ka from justice, hindi ka na pwedeng humingi ng tulong. O kaya, kung hihingi ka man ng tulong, parang ganito, tinatakasan mo yung bansa mo, tumatakas ka tapos hihingi ka ng tulong.
ang Philippine Supreme Court nagsabi na ang mga fugitive from justice ay hindi pwedeng humingi ng tulong sa korte. Nakakalungkot ito mga kabunyog, mga kababayan. Napaka-ano ng statement na yon, napaka-neutral. Bakit ka magiging neutral? Hindi naman ito ordinaryong Pilipino eh. Yan ay fugitive from justice. Cancelled na ang Philippine passport. So anong silbi ng cancellation ng Philippine passport? Anong silbi ng ng pagiging fugitive from justice na dineclare ng court ng natin? Kung ang ating Philippine Embassy ay walang magagawa sa bagay na yan. Wala. Kaya na lang tayo nahihirapan. Nahihirapan tayo kay Saldico, nahihirapan tayo kay Manny Bunuan, nahihirapan tayo kay Harry Roque, kasi ang mga officials natin, walang political will. Walang mga political will ang mga ito. Ha? Kaya pala ang yabang ni Roque na magsabi. Sabi ni Roque kay Yussi Claire Castro, Claire Castro, sinong nagsabi sa'yo na hindi ako pwedeng tulungan ng Philippine Embassy? Sinong nagsabi sa iyo niyan? Ayan, nagsabi na ang Philippine Embassy sa Vienna. Sabi ng Philippine Embassy sa Vienna, pag may nationals in distress, nahihingi ng tulong sa kanila, tutulungan nila. 'Di ba? Ang hirap nito. Ang hirap nito mga kabunyog, mga kababayan. Yung korte natin sa Pilipinas nagsabi na, ang Supreme Court, kapag fugitive ka from justice, hindi ka pwedeng mag-avail ng remedies ng korte. Napakalinaw nun. Napakalinaw nun. Bakit? Tama naman yun. Fugitive ka from justice tapos nag-a-avail ka ng mga remedies? Ganyan din yan. Fugitive ka from justice, canceled na ang passport mo, pupunta ka sa Philippine Embassy sa Vienna, tutulungan ka pa rin pala. Hindi ang linaw nung sinabi sa statement. Ang linaw sa sinabi ng statement. Matindi ito. Matindi ito mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko kung anong magiging reaksyon dito ng ni Yussi Claire Castro. Ewan ko kung anong magiging reaksyon ng DFA tungkol dito. Wala. Pagkaganyan ang ating mga officials, ang hirap mapabalik ang mga fugitive from justice. Kaya na lang tayo nahihirapan Kaya grabe ang impunity sa bansa natin. Gawa ng mga krimen kasi anyway, ang dali nilang tumakas. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito? Sa totoo lang, mayroon ngang nagsabi sa akin na kabunyog. Mayroong nag-message sa akin, di ba pinakita ko na yun sa inyo? Ang sabi ng kabunyog, yung isang kabunyog sa Austria, nakita niya si Roque sa loob ng embassy. Pagitan ng December 15 to 23 nung nakaraang taon. Nakita niya doon. Kilala si Roque siyempre. Sino ba naman hindi makakakilala kay Roque? Yun nga, dapat imbestigahan yun. Sabi ng isang kabunyog, yung kapatid niyang nasa Austria, pumunta sa Philippine Embassy. Pagpunta niya doon, nandun si Roque. Naka-brown na coat. Sabi nga nung bakit hindi pinicturan? Sila lang daw kasing dalawa ni Roque ang nandun. Kaya pag pinicturan, malalaman kung sinong nagpicture. Nakakalungkot na parang ang mangyayari, ang ating embahada doon sa Austria, passive. Parang hindi kami makikialam dyan sa kaso ni Roque. Hindi namin trabaho yan. Trabaho yan ng Police, Department of Justice sa Pilipinas. Di ba ganun ang pagkakasabi? Directly na lang silang makikoordinate sa mga law enforcement agency sa Austria. Hindi namin trabaho yan. Hindi rin namin pwedeng pakialaman ang immigration laws and policies ng Austria. Wala kaming magagawa dyan. Ganun yung ganun yung tenor ng mensahe. Ganun yung tenor ng mensahe. Mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Tama ba yun? Tama na hindi nila pwedeng pakialaman ng Austria. Tama na desisyon yan ng Austria. Kung igagrant ang political asylum application ni Roque, kung i-deport si Roque,
Hindi naman pwedeng sabihan ng Philippine Embassy sa Vienna, i-deport nyo na si Roque. Hindi yun. Desisyon yan ng Austria. Pero ang pwedeng gawin ng Philippine Embassy, bigyan ng lahat ng information ang Austrian authorities tungkol kay Roque. Yun man lang magawa ng Philippine Embassy sa Austria. 'Di ba? Wag naman yung parang wala ka nang gagawin. Kasi ang ano kasi doon, wala kaming magagawa diyan. Hindi naman namin pwedeng pakialaman ng Austrian authorities. Ang paghuli kay Roque, kung huhulihin siya, hindi namin trabaho 'yan. Kung lalapit siya, hihingi ng tulong, tutulungan namin siya kasi Filipino national siya. Ganun. Ang tindi niyan. Pagka ganyan, wala. Yan ang hirap ng sitwasyon natin eh. Yung ating mga officials mismo, hindi mo maasahan sa ganyan. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Anyway, sinabi ko naman, di ba, nung nag-vlog ako niyan, sabi ko, itong si Luli Arroyo, mabait naman to, professional naman to. Kaya lang, nasubrahan naman yung pagka-professional yung statement niya na hindi makikialam. Na hindi wala silang magagawa sa kaso ni Roque. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.